Teka muna mga kapatid, magnilay muna tayo. Alam mo ba na may isang uri ng gamo-gamo sa Madagascar na tinatawag na tear-drinking moth? Umiinom ito ng luha ng natutulog na ibon o hayop gamit ang kakaibang bahagi ng bibig upang kunin ang asin at sustansya mula rito. Nabubuhay ito sa bagay na hindi pinapansin ng iba, ang itinuturing ng mundo na kahinaan. Sa bisperas ng pagsilang ni San Juan Bautista, pinagninilayan natin kung paanong madalas ang Diyos ay kumikilos sa payak, kakaiba at kinalilimutan ng mundo. Sa aklat ni Jeremias, tinawag ng Diyos si Jeremias bago pa siya ipanganak. Paalala na ang layunin ng buhay ay hindi base sa edad o lakas, kundi sa plano ng Diyos. Sa unang sulat ni Pedro, binanggit ang mga propetang matagal nang nananabik sa biyayang ipinahayag kay Kristo. Sa Ebanghelyo ni Lucas, ibinalita ng anghel kay Zacarias na si Juan ay mapupuspos ng Espiritu mula sa sinapupunan at maghahanda ng sambayanan para sa Panginoon. Tulad ng gamo-gamo, si Juan ay namuhay kung saan walang halaga sa mata ng mundo, sa ilang, sa gilid ng lipunan. Ngunit ang kanyang lakas ay nasa linaw ng layunin. Pinipili ng Diyos ang mga tila kakaiba upang magpahayag ng katotohanang walang hanggan. At kabilang tayo roon. Pagnilayan po natin ito. Amen.